Sa lahat ng destination sa Pilipinas, Boracay ang gusto naming balik-balikan. In fact, this is our second time dito sa Boracay. Marami kang pwedeng gawing activities dito katulad ng mag-island tour, mag-land tour at subukan ng iba't ibang activities katulad ng crystal kayak, parasailing, helmet diving at syempre mag-bike at marami pang iba. In this video, i-share ko sa inyo yung activities, restaurant and mga ginawa namin dito sa Boracay. Hi guys, this is JTV. This is my second non-bike vlog travel at kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please support me by clicking the subscribe button and the bell icon para lagi kayong updated whenever we have a new upload video, and also help me to reach 10k followers this year. So please like and follow this channel. Isa sa gusto kong gawin ay ang mag-land tour using bike dito sa Boracay. The last time we visit here sa Boracay, na-miss namin mag-bike kaya this time sinama namin sa itinerary namin ang pagbabike. By the way, kung gusto nyong magrenta ng bike, I definitely recommend this Isla Ciclista Bike Rental. Kung meron kayong question, pwede nyo siyang i-chat sa Facebook or ilagay ko dito yung contact number para matawagan nyo siya. At kung may chance lang naman ito, isama nyo sa itinerary nyo yung pagbabike tour. Marami kayong pwedeng puntahan dito katulad ng Cujos Keyhole dito sa New Coast and Mangrove at Puka Beach. So ito yung mga pwede nyong puntahan pag magla-land tour kayo using your bikes. Although meron namang e-trike na pwede nyong rentahan kung gusto nyo mag-land tour. Pero kasi kami, nag-bike kami. So ito yung mga napuntahan namin using our rental bikes. By the way, I recommend na simulan nyong mag-bike ng maaga para maaga din kayo matapos. And since this is the first time na gawin namin ito, hindi namin natanong kung saan yung fastest way and nag-rely lang kami sa Google Maps. Without knowing, meron dalawang road pala na pwede nyong daanan. Ang extreme road dito sa Mount Luho Road at ang main road which is ang Boracay Highway Central. In our scenario, pinadaan kami ng Google Maps sa extreme road kaya inabot kami ng less than 2 hours papunta pa lang doon sa Cujos Keyhole dito sa New Coast. Pagod man pero nung makita namin yung view, napawi yung pagod namin. By the way, ang keyhole na to ay hindi lamang Instagrammable o maganda sa picture, meron din itong kwento at nagbibigay ng swerte. Kaya naman isa-isa kaming humiling at nagtapo ng coin. Isa sa preserve ng local government ang next destination natin. Maaari nyo tong ma-access through bike or e-trike pero we used to travel using our rental bikes. From hotel kung saan kami naka-stay, inabot kami ng less than 10 minutes. This is Instagrammable view na hindi mo dapat ma-miss, and the good part here is wala tong entrance fee. Kaya naman I hope masama nyo to sa itinerary nyo. Actually, hindi namin napuntahan ang Puka Beach using our bikes. Pero the last time we visit here sa Puka, ito yung view niya. And sabi ng kasama namin na nauna doon, may entrance fee daw doon. But the last time na nag-tour kami, walang fee. So hindi ko alam kung meron ba or wala. By the way, ang buhangin doon is may halong puka shells. Kaya kung pupunta kayo doon, wag niyong kalimutang mag-picture ng madami. Dito sa Boracay, hindi ka maubusan ng mga kainan. Sang station ka mapadpad, ang daming mapagpipilian. In this part of video, i-share ko sa inyo yung resto na kinainan namin. Dito lang yan sa Boracay. Actually, karamihan ng kinainan namin na resto hindi na bago. Pero dahil may mga hindi pa kami nasusubukang kainan, so this time sinubukan namin mag-dine-in. At marami kang makikitang pwedeng kainan dito from Station 1, Station 2 hanggang sa Station 3, and one of the restaurant or cafe na kinainan namin ay ang
To be honest, yung last time na punta namin ng Boracay, sabi ko sa sarili ko, makakain din ako dito. Kasi nakakainganyo kumain dito lalo na paggabi dahil sobrang daming pailaw ni Mayor. Pero nag-dine in kami dito na may araw kaya mas feel ko sana kung gabi. When it comes naman sa food nila, nag-order kami ng adobo with rice and carbonara. So tikim-tikim na lang kami. Well, masarap siya, nakabusog yung meat, is sobrang lambot, and overall the best part na pumunta dito is paggabi para sa akin. Itong cafe na to is matatagpuan siya sa Station 2, beachfront, and open naman sila daily from 8 AM to 8 PM. Actually, bago kami mag-check-in, kumain muna kami ng breakfast. Dito yan sa The Sunny Side Cafe. Pagpasok pa lang namin, amoy na namin agad yung pagkain na niluluto nila. Actually, sobrang bilis ng waiting time na in-order naming breakfast. Yung in-order namin pala dito is literal na breakfast katulad ng ube and cereal milk pancake, Kiyatama beef tapsilog, mocha and cereal milk pancake, bacon and mango grilled cheese sandwich, cappuccino latte, and chorizo mac and cheese. Actually, marami silang putahing pang breakfast na pwedeng iserve, and karamihan ng in-order namin dito sa The Sunny Side Cafe is puro popular o yung mga laging gustong bilhin ng mga customer. At syempre, kung biting ka man, meron silang desserts na pwede mong orderin dito. Open naman sila daily kung gusto nyo mag-try kumain dito. Matatagpuan itong cafe dito sa Station 2 malapit sa Astoria, Karen. Alam kong hindi na bago to sa inyo, pero dahil nakikrib ako sa sabaw na maasim, one of our friends recommend this resto at ito ang Goto Box. Well, pagpasok pa lang namin dito, akala ko sa bandang kanan is may hidden resto bar, pero part pala siya ng resto. By the way, yung in-order namin ditong food is yung beef pares special and yung sinabi ng friend namin na maasim, which is yung beef kachupoy. Nakalimutan ko yung tawag dito, pero ito siya. Hindi ko mabasa lang yung nakalagay sa menu dahil sobrang labo na nito. Craving satisfy ako sa sabaw, sobrang sarap. Hinaluan din pala nila to ng tanlad kaya grabe yung aroma nito. Mapapadami yata ako na extra rice ngayong gabi. Open naman sila daily kung gusto nyo mag-try kumain dito. Matatagpuan itong Goto Box sa Boracay sa main road, malapit siya sa D-Mall. Ito yung pinaka gusto kong napuntahan naming cafe dito yan sa Boracay. The structure of this cafe looks outdated, pero wag ka. Maraming artista ang nagda-dine in dito para lang makakain ng famous silang calamansi muffin. Ito yung pinakamasarap na nakain ko so far dito sa Boracay. Sama mo pa ng ice cafe mocha and napakagandang sunset view ng Boracay. Open sila daily from 7 AM to 7 PM and nasa beachfront sila ng Station 2. Just in case na mapadpad kayo dito or gusto nyong itry itong cafe na to, I really recommend itong calamansi muffin. Sobrang sarap niya, 10 out of 10.